hindi first time lang din naman namin ito na gumawa ng ganitong cart, griller, tapos ganitong business. Syempre, mag-a-adjust ka pa. Tapos syempre, habang tumatagal, malalaman mo na nasa tamang tao ka na pala. Este, tama na pala yung ginagawa mo. Alright. Ito naman yung makinang papaikot-ikutin ka lang. May magpapaikot sa mga manok natin, syempre. Yan. Ngayon yung makina ng wiper ng sasakyan. Nabili namin second hand. Tapos, syempre, murang kumonsumo ng kuryente. Tapos, ayun na, nagmumukha na siya talagang griller. Lechona ng manok. Supply yung isa. At syempre, isa nga pala sa pinaka-importanting dapat gawin mag-research kayo kung sino yung pwedeng pagtanungan. Yung sa YouTube, yan, marami kayong pwedeng matutunan dyan. Kami kasi nauna yung gawa bago talaga mag-research ng maayos. Kaya marami pa kaming ginawang adjustment dun sa una namin ginawang card. Tapos isa sa mga pinagkuha na namin ng mga idea ang ating loading na si Food Daddy. Yan, Food Daddy TV, si Don Ricardo. Yan. Search nyo lang yung si Don Ricardo, yan, makikita nyo yung Food Daddy na mga vlogs niya about sa paglilitsyon. Yan, malaking tulong sa amin yung mga idea na binibigay niya. So sana kayo rin, guys. Tapos syempre, habang hindi pa naman kompleto, hindi pa tapos yung aming griller, inuwi muna namin siya sa bahay para makapag-sample ng luto. Saka syempre, bago kayo gumawa ng griller, dapat meron na rin kayong recipe o timpla ng manok na i-share din natin sa mga susunod na vlog. Ayun, ang laking tipid kasi hindi na kami bumili ng griller na binibenta sa halagang 25, 30, 35. Puro gumastos lang ng 12 to 13,000. Pero syempre, mas maraming gastos, mas maganda siguro yung kalalabasan. Kami lang din naman yung gumawa. Yung mga kuya ko lang pala, hindi pala ako kasama sa paggawa. Dito sinubukan namin na iluto yung manok sa loob ng 1 oras mahigit. Tapos yun, maganda naman yung kinalabasan. Lutong-luto naman yung manok. Saktong-sakto yung lambot ng laman niya. Tapos